ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga minamahal po naming mga kapatid sa pananampalataya, mga magulang at kapatid at mga taga-subaybay, mga mag-aaral, mananaliksik sa pananampalatayang Islam, welcome po dito sa ating programang Matuto ng 3 Minuto. Dito pa rin po sa Ilm Islamic Light Media na ito po ay binubuo ng ating fariq o isang grupo ng mga ahlul ilm dito po sa ating mga kapatid na mga scholar, mga asatida sa Pilipinas at sa labas din ng bansa. Most especially ang karamihan ay nakapagtapos sa mga universities na pinasisimunuan o pinangangasiwaan ng Saudi Arabia. Sa punto pong ito, mga minamahal po naming mga taga-subaybay, ay nais po nating bigyan po ng diin ang paksa natin sa gabing ito sa loob ng 30 minuto. Ang walang iba po, kundi ang tinatawag na kahigtan ng sunnah o pagsunod sa sunnah at ang kasamaang dulot ng bid'ah. Yun po ang ating topiko sa ngayon at nawa ay gabayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala lagi na ang mamutawi sa ating mga dila ay pawang mga aral ni Allah na nagmumula sa kitab at sa sunna ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at ayon sa faham o pangunawa ng mga salafus salih ridwanullahi alaihim ajma'in. Sisimulan po natin mga minamahal na taga-subaybay. Natalakay na po ng mga naunang tagapagsalita rito sa akin higit pa sa isang beses ang tinatawag na bid'a o tinatawag na sunnah. Kung alin po ang sunnah at alin po ang bid'a. Malinaw sa atin na kapag sinasabing sunnah, ito po'y kapakahulugan nito'y lahat ng bagay o mga salita't gawa na at mga pinahintulot at pinagbawal na iniuugnay sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na naayon sa mga tinatawag na matibay na mga batayan sa sunnah. Magkatulad po ang ibig sabihin o pakahulugan ng sunnah at ng hadith. Ngayon, ang bid'a naman ay salungat naman po ito sa sunnah. Ito naman lahat ng bagay na wala namang batayan sa pananampalataya na iniuugnay sa relihiyong Islam bilang pagsamba. So, tiyak na anumang bagay na taliwas sa sunnah ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ibig sabihin ng sunnah rito ay
tarika o pamamaraan niya, ito po ay matuturing na bid'ah o ito po ay may tuturing na pagbabago sa relihiyon. At napauna ng binigyang babala ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang kanyang umma, ang kanyang mga tagasunod. Ang kanyang sinabi, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Pangilagan ninyo ang mga imbe-imbento sa relihiyon, sapagkat lahat ng imbe-imbento sa relihiyon ay patungo sa pawang mga pagbabago o bid'ah, at lahat ng makabago sa pagsamba o relihiyon ay patungo sa kaligawan. Wa kulla bid'atin dalalah, at bawat kaligawan, wa kulla dalalatin finnar, ay nasa impyerno. Ngayon po itong haya natin dahil po sa isa pong pangangailangan sa mga Muslim na dapat na sundin ang sunnah o tarika, pamamaraan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ano nga ba ang binigay sa atin na babala ni Allah subhanahu wa ta'ala? Uunahin muna natin ang utos. Nang sinabi ni Allah ta'ala sa suratul Hijr, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ba'da'udhu billahi minash shaitanir rajim, sabi niya, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Anuman ang iniutos sa inyo ng sugo sallallahu alaihi wasallam ay kunin at sundin ninyo ito. At kung anuman ang ipinagbawal niya ay pangilagan at iwasan ninyo ito. So simple po, basic po iyon na pundasyon ng ating pananampalataya na nangangahulugang doon natin masusumpungan ang tinatawag na kaluguran ng tagapaglikha sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala kung susundin natin ang patakaran at kapamaraanan ng huling propetang si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At anumang kanyang pinapalayuan sa atin, wala nang pagtatanong ng kahit ano ay dapat nating nilalayuan, sapagkat yan ang sinumpaan natin sa panahong tayo ay nagsasambit ng shahadatain o ng testimony of faith. Sinasabi nating ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sumasaksi ako na walang ibang Diyos na marapat sambahin maliban si Allah lamang. At ako'y sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang huling sugo. Anong ibig sabihin ng provided na alam na natin ang la ilaha illallah, na ang ibig sabihin ay la ma'buda bihaqqin illallah, walang dapat na sambahin liban kay Allah. Ano naman ang Muhammadur Rasulullah? Ang sabi ng ating mga scholar, ang ibig sabihin nito ay la matbu'a bihaqqin illa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Illa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ay walang dapat na sundin na kesihudang kahit sino pang tao o individual maliban na lamang kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nangangahulugan nito ay kapag gusto ng tao na makasumpong ng tunay na kaligtasan at ng tunay na Islam, ay kinakailangang sundin niya ang huling sugong si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapagkat may tandisang babala si Allah subhanahu wa ta'ala sa sino mang sumuway sa sugo na ito. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, ba'da'udhu billahi minash shaitanir rajim, falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adhabun alim. Ang sabi ng dakilang lumikha, si Allah subhanahu wa ta'ala, ay dapat o marapat na maging babala sa sino mang sumuway sa utos ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa pamamaraan ng sugo na iyan sallallahu alaihi wasallam. Kung hindi siya tatamaan ng matinding dilubyo at pagsubok dito sa buhay na ito, ay matatamaan siya ng isang masakit na kaparusahan sa araw ng paghuhukom. Dahil dito ay mainam na alamin natin sa gabing ito ang kahigtan o mga bunga ng pagsunod, dulot ng pagsunod sa sunnah. Una, mga kapatid, ang makukuha o mapapala ng sino mang sumusunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hindi susuway sa kanyang sunnah, sa kanyang tarika, sa kanyang pamamaraan,
al-wusulu ila darajatil mahabbah. Al-wusul ila darajatil mahabbah. Darating ka sa tinatawag na daraja o antas ng pagmamahal. Bakit? Fabit-taqarrubi lillahi azza wa jal, mathalan bin nawafil, tanalu mahabbat Allah. Sa pamamagitan ng pagpapalapit kay Allah, pagsamba sa Kanya sa pamamagitan ng mga sunnah, halimbawa, yung supererogatory na mga deeds o acts sa pagsamba, ay matatamo mo ang pagmamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, sabi niya, la yuhabbibaka Allah illa idha atba'ta habibahu zahiran. Subhanallah. Hindi ka o la yuhibbuka Allah illa idha atba'ta habibahu zahiran. Hindi ka mamahalin ni Allah subhanahu wa ta'ala maliban na lamang kung susundin mo ang minamahal niya sa zahir, ibig sabihin sa panlabas, wa batinan at sa pangloob, wasaddaqtahu khabaran, at iyong pinaniniwalaan ang kanyang ibinalita, wa ata'tahu amran, at sinunod mo ang kanyang utos, wa ajabtahu da'watan, at tinugunan mo ang kanyang panawagan o paanyaya, wa athartahu taw'an, subhanallah, at sinunod mo ang mga yapak ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa mga bagay willingly mula sa iyo, wa fannaita an hukmi ghairihi bihukmihi, at iyong tinatwa o tinanggihan, itinakwil ang paghahatol ng iba, sa pamamagitan ng paghatol niya. Ibig sabihin, you preferred his judgment. Kinuha mo ang kanyang tinatawag na judgment ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Wa an mahabbati ghairihi min al-khalqi bi mahabbatihi. At ang pagmamahal sa kanya, kay propeta sallallahu alaihi wasallam, kaysa sa ibang mga nilikha, yun ang mas kinuha mo, mas iyong pinag-inam at prioritized mo. Wa an ta'ati ghairihi bi ta'atihi. At ang pagsunod sa propeta kaysa pagsunod sa iba bukod sa kanya. Wa in lam yakun dhalika fala tata'anna wala waraji' min haythu syi'ta faltamis nuran falasta ala shay. Sabi ni Imam Ibn al-Qayyim, dahil kung hindi ganon, sabi niya, ay magbalik ka. I-review mo yung sarili mo sapagkat walang liwanag na dumarating sa iyo kung ganoon. So, ibig sabihin, makukuha natin ang kaluguran at pagmamahal ni Allah kung susundin natin ang tarika ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya sabi ni Allah Ta'ala, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, sa suratul Ahzab. Sino man ang sumunod kay Allah at sa kanyang propeta ay tunay na nagkamit ng dakilang tagumpay. So ibig sabihin dito ang tagumpay sa pagsunod sa sunna ng propeta. So wag din nating maliitin. Ang iba kasi ang kanilang pakiwari sa sunna ay yung mga sunna sa kategorya ng ahkam, ng wajib, ng sunna, ito mismo minsan na nagko-confuse sa tao. Anong bang ibig sabihin nito? Okay, ang mga bagay na supererogatory, ibig sabihin mababa sa obligatory, highly encouraged ng Islam, ito'y mahuhulog sa kategorya ng ahkam na tinatawag, kagaya ng pagkain sa right, pagsasabi ng basmala sa pagkain, pagtulog na nakatagilid na karap sa kibla. Ito pong lahat ay mga kasalanan at mga kasanayan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kung hindi mo gagawin, wala ka ring kasalanan. Pero gagawin mo,
maigi na gawin mo sapagkat mas mapapamahal sa iyo ang sunnah. At sino man ang kanyang, sabi ng isa sa mga salaf, man tazayyana bis sunnati fi zahirihi, zayyanahu Allahu batinahu bil iman. Sino man ang kanyang parabang palamutian ng sunnah ang kanyang panlabas, ay papalumutian din ni Allah ang pangloob niya ng pananampalataya. Kaya doon tayo sa mas malapit tayo sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng pangangalaga sa mga kasanayan niya at kaasalan niya. At huwag yung mga kaasalan ng hindi mananampalataya. Pangalawa, nailu ma'iyatillahi lil abdi fayuwaffiquhu lil khair. Kapag ka ating pong minamahal ang sunna ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang kahigtan nito na patungo sa atin o maidudulot sa atin ay bibigyan kanya ng pagkasi. Kakasihan ka ni Allah Ta'ala, gagabayan kanya sa kabutihan. Fala yasduru min jawarihihi illa ma yurdi rabbahu. Ibig sabihin ay walang anumang lalabas sa iyong mga kilos, sa mga parte ng katawan mo, sa faculties ng katawan mo, maliban na lamang sa na kinalulugdan o makakalugod sa iyong Panginoon. Li'annahu idha nala al-mahabbata, nala al-ma'iyya. Sapagkat kapag natagpuan mo ang ma'iyya o yung companionship ni Allah sa iyo, yung presensya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang ilm, sa kanyang kaalaman, sa pamamagitan ng kanyang kaalaman, ay makukuha mo ibig sabihin nun, nakuha mo ng pagmamahal ni Allah Ta'ala. So, kaya sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa hadithul Qudsi, Ana inda dhanni abdi bi, wa ana ma'ahu idha dhakarani. Ako ay kung ano ang pakiwari ng aking alipin kung sino ako, sabi ni Allah. I am who my servant thinks I am. Tingnan mo? So, ibig sabihin, doon siya sumasama kung ano yung pakiwari at akala mo sa kanya. Kanya, isa sa mga mabuting palatandaan ng mabuting hinala mo sa iyong Panginoon ay ang pagsinunod mo ang kanyang sugo, si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasunod nito, ayun na yung ma'iyatullah. Kasama ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag ka sinusunod mo si Allah subhanahu wa ta'ala, tatawfikan ka niya sa mga bagay na kung saan siya mismo ang siyang gagabay sa iyo. Siya mismo ang gagabay sa iyo. Siya ang kasama mo. Yan ang sinabi ni Allah Ta'ala, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ, kapag mahal ko na, ang alipin ko na yan, kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bihi. Ako na ang magiging pandinig niya. Wa basaruhu allati yubsiru biha. At ako nang magiging paningin niya, pandinig niya. Ibig sabihin noon, tatawfikan ni Allah ang lahat ng faculties mo na hindi ka makakagawa ng mga bagay na salungat sa kanyang kautusan. Pangatlo, ijabatud du'a al-mutadammina linailil mahabba. Ibig sabihin noon ay sasagutin ni Allah, tutugunan niya ang iyong dua na nakapaloob dito o kalakip nito ang mahabba o yung pagmamahal. Faman taqarraba bin nawafil nala al-mahabba wa man nala al-mahabba nala ijabat ad-du'a. Sino man halimbawa ang kanyang nagpalapit siya kay Allah Ta'ala sa pamamagitan ng pamamaraan sunna ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, halimbawa sa pamamagitan ng mga supererogatory acts, kagaya na lamang ng voluntary acts of worship, kagaya ng sunna na ayuno sa Monday and Thursday, hindi iniiwan ng propeta. Salatul witr halimbawa, o rak'at al-fajr, yung dalawang rak'a ng fajr, na hindi iniiwan ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ay makukuha mo, matatamo mo ang pagmamahal ni Allah. At kapag natamo mo ang pagmamahal ni Allah, matatamo mo ang pagtugon niya sa iyong dua. Subhanallah, ito pala ang pinakasikreto rito. Para sa mga mayroong dinudua, ay huwag ninyong iwanan ang mga kaibig-ibig na mga gawain at kasanayan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kasama na dyan ang qiyamul layl. Afdalus salat as-salawati ba'da salatil maktubat qiyamul layl. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam,
ang pinakamaigi, pinakamainam, higit na mainam sa mga uri ng pagsamba pagkatapos ng tinatawag na obligatoring pagsamba kay Allah ay yung tinatawag na as-salatu fi jawfil layl o yung pagdarasal sa kalagitnaan ng gabi o yung tinatawag na ikatlong bahagi ng gabi. So doon ang dua ng alipin, dinidinig ni Allah subhanahu wa ta'ala, tinutugunan. Pang-apat, tinatawag na jabrun naqs al-hasil fil faraid. Kapag sinusunod natin ang sunna ng propeta, sallallahu alaihi wasallam, mapanawafil man o mapano, ay mayroon siyang, makakatapal siya sa mga kakulangan natin sa mga obligatory na pagdarasal o pagsamba. Panglima, hayatul qalb, buhay ang puso. Nabubuhay ang ating puso. Fal-abdu idha kana muhafidan ala sunnah kana lima huwa ahammu minha ahfad. Ang alipin, kung siya ay maalaga sa sunnah, ay ibig sabihin ito yung mas mahalaga o mas mataas kaysa sunnah. Ang wajib, halimbawa, ay mas pangangalagaan niya o mas katiwa-tiwala siya rito. So ito ang tinatawag natin, mga kapatid, na mga kahigtan at mga bunga ng pagsunod natin o ilan sa mga bunga ng pagsunod natin sa sunna ng propeta. Kabilang din doon al-bu'd wal-isma min al-wuqu'i fil bid'ah. Ibig sabihin noon ay ang paglayo natin at protektado tayo, depensa natin laban sa bid'ah. Nagdedepensa tayo ngayon laban sa virus. Samot-saring mask, doble-dobling mask, ito pa yung mga face shield. Pero pagdating sa akida natin, wala tayong precautions. Nakikisabay pa rin tayo sa mga gawaing bid'ah, halimbawa. At ito ngayon ang tatalakayin natin. Ano naman ang mga kasamaan na dulot nitong bid'ah na tinatawag? At alam natin ang bid'ah, so hindi kabilang dito ang mga technology. Hindi po kasama yan. Hindi po kasama dyan ang technology. Dapat po nating malaman yun, kasi baka mamaya po ay magiging may syubha sa atin na ang bid'ah ay kasamang microphone, ang cellphone. Di ba ganun? So, kaya mga kapatid, isa sa mga tinatawag na mga kasamaang dulot ng bid'ah, al-bu'du anis sunnah. Unang sa lahat ay ang paglayo, makakalayo ang tao mula sa sunnah ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-bu'd anis sunnah. Sapagkat lahat ng mga kaligawan o ng bid'ah ay kaligawan. Kulla bid'atin dhalala wa kulla dhalalatin finnar. At lahat ng kaligawan ay patungo sa impyerno. Kaya nakakalungkot mapakinggan o marinig sa iba na magsasabing palusutin na natin, total ngayon lang naman to, taubahan lang natin mamaya ang bid'ah na ito. Delikado po itong ganito, mga kapatid. Ibig sabihin noon, al-amnu an makrillah. Ibig sabihin po noon, ikaw ay para bang ikaw ay kampante sa parusa ni Allah Ta'ala. Kaya mong harapin. Waliyadu billah. Pangalawa, isa sa mga tinatawag na masamang dulot o kasamaan ng dulot na dulot ng bid'ah, al-bughd ala sunnah, bughd sunnah wa ahliha. Ibig sabihin nun ay ang pagkamuhi mo sa sunnah, hindi ka lang lalayo, mamumuhi ka sa sunnah at sa mga taga pagtupad ng sunnah. Kaya makikita mo yung mapagmahal sa bid'ah, magagalit sila sa mga tumutupad sa sunnah. Ay, istrikto. Tignan mo yung haba ng balbas niya, Wahabi yan. Istrikto yan. Delikado yan. Tingnan mo, yan ang kasamaan na dulot ng bid'ah. Lahat ng yan ay masusuma sa tinatawag na maradu syubha. Marad o sakit ng syubha dito sa puso. Pangatlo, yung tinatawag na hajbut tauba. Yung tinatawag na mahaharangan ng tauba o pagbabalik loob kay Allah.
naiulat mula kay Imam At-Tabarani sa kanyang sahih at sinahi ni Sheikh Al-Albani rahmatullah alayh. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yahjubu at-tauba an sahibi bid'atin hatta yada'aha." Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na haharangan ni Allah, matatakpan sa kanya ang tauba o yung pagbabalik loob ng gumagawa ng bid'a hanggat iwanan niya ang bid'a na yon. Subhanallah. So, kung iniisip natin, maliit na bagay lang yan, birthday lang naman sa bata, pero yun ay bid'a pa rin. Sadaqallahul azim lang naman yan pagkatapos ng pagbabasa ng Quran. Maliit man sa tingin mo, kapatid, oo, pati sa kategorya ng Sharia, mga maliliit na uri yan ng bid'a, pero walang malaking kasalanan na hindi nagsisimula sa maliit. Yan ang tandaan natin. Tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Iniakala natin na ito ay magaan, subalit ito pala'y malaking bagay at kaso doon sa harap ni Allah Ta'ala. Wal'iyadu billah. Hindi ba nakakapanindig balahibo yun? Panglima, nakasamaang dulot ng bid'a, kapatid, ay yung tinatawag na al-hurma min hawdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Min hawdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahil sa bid'a, mababawalan ka nito. Mababawalan o mapipigil sa iyo. May babawal sa iyo ang tinatawag na makainom doon sa hawdo, sa batis ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, yuja'u birijalin yawmal qiyamah. Yuja' birijalin yawmal qiyamah. May mga lalaki o mga taong yuja'u birijalin min ummati yawmal qiyamah. Sa araw ng paghukom, may mga tagasunod akong dadalhin sa akin sa araw ng paghukom. At pagkatapos, yukhadu fayukhadu bishamalihim. Sila ay kukunin sa kaliwa, hihilain palayo sa akin. At sasabihin ko, usayhabi, o ummati, o Panginoon ko, sila yung mga tagasunod ko, mga tagatangkilik ko yan, tagasunod sa aking sunnah. Anong sasabihin sa kanya? Innaka ma tadri ma ahdathu ba'dak. Hindi mo alam, ya Muhammad, kung ano ang inimbento nila. Kinasangkutan nilang bid'a pag-imbento sa reliyon matapos ang kamatayan mo. Kaya sasabihin ng propeta, suhkan, lumayo kayo sa akin. Ibig sabihin din niya, kikilalanin at mababawalan sila ng pag-inom sa hawd dahil sa bid'a. At pangalawa, pang-anim, napakarami actually, pero 6 lang babanggitin natin, sa masamang dulot ng paggawa ng bid'a at hindi pag-iwan dito, kapag namatay ka rito sa Yawmul Qiyamah, babangunin ka ni Allah subhanahu wa ta'ala na tinatawag na kabilang sa mga taong taswid o yung musawwada ang kanilang mga wujuh, ang kanilang mga mukha ay mangingitim. Yan ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Ali Imran. Sabi niya, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, amma alladhina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum. Sasabihin ni Allah Ta'ala sa kanila, yung mga nangitim ang kanilang mga mukha, nagkufur ba kayo matapos kayong mag-iman? Subhanallah. Binigyan ng tafsir ng ating mga ulama, amma alladhina swaddat wujuhuhum fahum ahlul bid'ah. Fahum ahlul bid'ah. Yung mga nangitim ang kanilang mga mukha ay yung mga mapagmahal sa bid'ah at mapaggawa dito. Kaya habang may oras pa, kapatid, lalo pat nandito tayo sa panahon ng pandemya ngayon. Pinapaalalahanan tayo na ito may sakuna, may mga iwanan na natin ang bid'a na yan. Iwanan na natin ang pagmamahal sa pagtasyabuh, panggagaya sa mga kufar. Iwanan na natin ang pagsasabing pakisama lang naman ito at makukompromise ang ating pananampalataya. Tandaan mo, sabi pa nga ng isa sa mga imma, sabi niya, ay al-bid'atu ahabbu ila al-iblis min al-ma'siyah. Ang bid'a na gawain, pagbabago sa relihiyon,
ay mas kaibig-ibig kay Satanas kaysa sa maksiya o yung pagsuway mo kay Allah, yung mga gagawa ka ng bisyo, gagawa ka ng pagsuway sa kanyang kautusan, magzizina, mag-inom ng alak. Kasalanan din yan, pero mas kaibig-ibig kay Satanas ang bid'ah. Bakit? Sabi niya ka, li'annal bid'ah, li'annal masiya, yutabu minha. Sapagkat ang masiya mapapatawad pa, magtatauba ang tao. Tahta masyiatillah pa, patatawarin ni Allah kung gusto niya. Pero ang bid'ah la yutabu minha. Ang bid'ah hindi ito pwedeng sabihin natin kung hindi niya napagtaubahan dito ay ipapasensya ni Allah agad-agad doon. Hindi. Sapagkat ito'y kalibil na ng kufur, kalibil na magkakahanay sila ng bid'ah, ng kufur at ng nifaq at ng iba pa. Lalo na kung ang bid'ah na tinatawag innovation ay mukaffara, no? Yung mga patungo sa kufur, yung mga naghahalik sa mga kubur, yung mga hihingi ng baraka doon sa mga awliya. Kaya po maging mapagmatyag tayo mga kapatid. Kanya iiwanan ko sa inyo ang sinabi ni Imam Malik rahimahullah, nabanggit ni Imam Ash-Shatibi sa kanyang kitab na Al-I'tisam. Sinabi ni Imam Malik ibn Anas rahmatullah alayhi, sinabi niya, man za'ama, sabi niya, man ibtada'a bid'atan fara'aha hasanatan, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alayhi wasallam khana ar-risala. Alam tasma'u qawla Allah ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Fama lam yakun yawma idin dina, la yakunu fi yawmina dina. Sabi ni Malik ibn Anas rahmatullah alayhi, isa sa mga imam natin, sabi niya, sino man ang mag-claim na o gumawa ng bid'ah, sabi niya ito ay hasana, ito ay kabutihan. Tiyak, sabi niya, na kanya ng pinaratangan ng propeta sallallahu alaihi wasallam na trinaydor niya ang mensahe. Ibig sabihin, hindi tinupad ng propeta ang risala. Bakit? Kasi meron pa palang bago pagkatapos niya. Meron pa palang darating, di pa pala kumpleto. Hindi ba't, sabi ni Imam Malik, narinig ninyo ang sinabi ni Allah, sa araw na ito, sa Suratul Maidah, sa araw na ito'y ginawa kong buot ganap ang aking pabor sa inyo at ang kinalulugdan kong relihiyon para sa inyo, tahakin ninyo na buot ganap ay walang iba kundi ang Islam. Kaya't anumang hindi naging relihiyon nila noon ng mga sahaba, tabi'in at baut tabi'in ay hindi maaaring maging relihiyon sa ating panahon sa ngayon. Kanya po mga kapatid sa pananampalataya, panghawakan po natin ang sunnah. Iwanan po natin ang mga anumang makabago sa relihiyon. Huwag po nating sasabing ito'y magaan lamang, at lagi po tayong humingi ng payo, magtanong sa mga nakakaalam at sa mga ulama, mga scholar ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paano natin sila makikilala? Maring matalakay ito ng ilan sa ating mga darating na mga ustad, subalit isa sa mga pinaka-apparent o pinaka-clear na pagkakakilanlan ng mga ulama ng Ahlus Sunnah ay yung kanilang paghawak sa katotohanan ng kitab at ng sunnah, pagbatay doon ng walang patumpik-tumpik na naaayon sa pangunawa ng mga salafus salih. Pagpalain nawa kayo lahat ni Allah subhanahu wa ta'ala sa inyong pakikinig at mahusay na pagsubaybay sa araw po na o sa gabi pong ito o sa mga oras na ito. Dalangin ko kay Allah subhanahu wa ta'ala na pagpalain kayo at naway maging kabilang tayo sa mga mapagmahal sa sunnah at sa mga namumuhi sa bid'ah, naway magdulot ng kabutihan sa atin ang pagsunod. Ittabi'u wala tabtadi'u, sundin natin ang sunnah at huwag nating sundin ang bid'ah o iwasan natin ang bid'ah na tinatawag. Wa sallillahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.